eto naman ho, no? Mga bossing, eto, merong nagsasabi, si Jam Magno, gustong, kumbaga, inire-recommenda ni Jam Magno ho, mga boss, Chief Amo, sir, na, kumbaga, palitan o pinupush ni Jam Magno na maging Department of Tourism Secretary si Charo Santos. Kilala niyo ho yan, mga boss? Ako, kilala ko yan. Bata pa lang ho ako, napapanood ko na yan no? Yung nanay ko ang hilig dyan Pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, naku po, lalo na pag Biyernes yata, nung panahon, nung maliit pa kami. Maalaala mo kaya, naku, ganun ho mga kabay. Ang sumpa mo sa akin. O yan, mga batang 90s. Di ba? Nanawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kilalang social media personality na si Jam Magno patungkol sa pagkukonsidera sa aktres na si Charo Santos Concio bilang kalihim ng Department of Tourism. Ibig sabihin, gusto niyang palitan yung mga prasko, no? Sa TikTok video ni Magno, sinabi niya ang nakikita raw niyang karapat-dapat sa posisyon ay dating aktres, no? At dating ABS-CBN President na si Charo Santos. Sabi ni JJ Bar tuwing Sabado, ang MMK. Naku, nadadamay ako sa nanay ko kapag ka nanonood niyan, mga boss. Paliwanag ni Magno, taglay ni Santos, ang brain, beauty, and management skill na minsan na niyang napatunayan nang hawakan niya ang top position sa ABS-CBN. O yan daw ho. At eto pa, isa pa yatang nagiging issue nung DOT ngayon, mga kababayan, doon kay Laprasco, ayan, financial issues ng DOT, lilinawin sa 2026 budget deliberation. Mukhang hindi epektibo sila doon no? Kaya po sila Jam Magno at eto, sinisiyasat nila. Bakit ganon? May pondo naman. Pero bakit parang ang pangit at hindi hindi ma-push yung turismo ng bansang Pilipinas? At bumagsak ho ang turismo ng Pilipinas daw ho, mga kababayan. Hinalukay ko ng hinalukay ito para mas maintindihan ko ho, mga kababayan, mga boss, Chief Amo, sir. Hanggang sa napunta ako sa post ni Madam Ellie. Naku ho, alam nyo mga bossing, kapag ka ito na-push, no? Pag ito po na-push at si Charo Santos, mabubisit po yung mga DDS. Mabubisit po ang mga DDS, mga kababayan, at si Charo Santos ang pumalit. Kasi ho, alam nila, taga ABS-CBN yan. Yung mga DDS, galit na galit sa mga yan, no? Kasi mga taga ABS-CBN. Sabi ni Lito Braga, Diyos mio, mga patawa talaga. Sino ba yan? May kaaway na naman kayo dyan. O, isang bagsakan na lang natin yung kaaway nyo dyan sa comment section. Di ko kasi nababasa lahat yung comment section. Isang bagsak na lang tayo. O, kamao, sulid, at kulay green na heart para dyan sa kaaway nyo dyan sa comment section. O, ngayon, para mas malinawan ho ako, mga kababayan, binasa ko yung post ni Madam Ellie. Wala pang slogan ang tourism, sabi ni Joel Depano. Oh. From prime time to prime tourism, why Charo Santos Concio is more than fit to be tourism secretary. Every time I travel locally, I brace myself not for the adventure, but for the ordeal. Delayed flights, overpriced airport taxis, lack of viable transportation option, and kapwa Pinoys who see you less as guests and more as a walking ATM. Hindi, totoo yun, mga kababayan. Miski ho ako, minsan kabado kaming mag-taxi. Pagka uuwi kami ng Pilipinas, unang naisa sa isip mo na, tatagain ako nitong mga taxi na ito. Di ba? Unang naisa sa isip mo na, mga kababayan, naku po, kapag sumakay ako dito sa taxi na to, lulukuhin yata ako. Baka sabihin, 3,000, 4,000, 5,000 yung babayaran ko. Marikina lang ako. Dati ho kasi, nung nagtataxi lang ako, pag umuwi ako ng Pilipinas, magsusurprise ako, alam ko parang ang babayaran lang dapat nasa 500. Pero matagal na ho yun. Pero ngayon, ang dami na ho, mga kababayan, na umaabuso
So, sino ba naman nung gaganahan ng mga turista yung maririnig yung mga ganyan ho? No, tapos pakinggan mo na din ang commercial ng Boysen Digong. Yung nakakulong doon, mahaba buhok. No, tumanda na doon. Oh, pinipinturahan yung labas ng labas ng kulungan. Naalala ko yun, Sir Max Safe. Sabi niya, every time I travel locally, I brace myself not for the adventure but for the ordeal. Delayed flights, overpriced airport taxi, lack of viable transportation option, and kapwa Pinoys who see you less as a guest and more as a walking ATM. We boast world-class beaches and jaw-dropping landscape, yet the journey often feels like an obstacle course. Magaling palang mag-English itong si Madam Ellie, ano? Oh, they say it's the journey, not the destination. In the Philippines, it's the opposite. The journey can be hell. Only the destination redeems it. And Undersecretary Cristina Prasco, tourism problem didn't just remain. They multiplied, dumoble. Naku po. Kaya mas mabuti ho sa amin kapag ka umuwi kami, may sumusundo talaga no? May sumusundo. Oh. No? Stakeholder whisper, she's out of her depth, more focused on photo ops than fixing system. Kumbaga, imbis na ayusin kung ano yung mga nangyayari doon, kung ano yung problema, hindi. Parang bonggo lang ho, mga kababayan. Parang bonggo na yung sinasabi ng mga kaibigan, mga kabosing natin dito na si Bunggo, yan ang sinasabi lagi niyan malasakit. Pero ang ginagawa niyan, kapag kami inauguration, lagi lang pumupunta yan. Yung mga parang paganon-ganon lang ho, mga kababayan. Di ba? I guess it's time for leadership that can actually sell the Philippines to the world, not just pose for it in the photo ops. On that note, talagang napupush ho at talagang isinisigaw nila na maging DOT Secretary si maalaala mo kaya Charo Santos Concio. Pagkayan ho, mga kababayan, ang nangyari, mag-iiyakan ang mga DDS ho. Ayaw nila ng mga taga-ABS-CBN. Lalo na ito, fresh na fresh po sa kanila. Yung jet ski holiday ni Vice Ganda, mga bossing. Lalo pong maiinis, mabubwisit yang mga yan, mga kababayan. Anyway, ayun, kapag ka natuloy yun, tingin ko mas okay yan. Di ba? Dumako muna ho tayo dito. Diskaya, mga kababayan. Naalala nyo ho,